Ang diabetes po kasi lahi po talaga namin. Pero nung sa edad kong 40, doon ko siya naramdaman nung bigla na lang akong nahilo. Tapos biglang nanlabang paningin ko. So nung time na yun na nanlabang paningin ko, nag-check ako random. Ayun, umaabot siya ng 350. Umabot pa nga siya ng 400 plus eh. Yung tipo bang parang hilong-hilo na ako. Kaya yun, every time na nagda-diet na ako noon. Pero ganun pa rin, mataas. Isang araw kasi bumigay yung katawan ko eh. As in, nandun na nag-chill ako. Tapos, nangihina ako, bigla akong papawisan. Akala ko nga noon, parang malulumpo na nga ako eh. Tinakbo ako ng asawa ko sa ospital. So, nung nandun nga kami, ang purpose namin muna kasi is magpa-blood test. Ayun nga nakita dun sa ihi ko at saka sa dugo. Sa dugo, nakita yung mayroon akong infection. Doon sa ihi, may infection din ako. Tapos, kahit sa ihi pa lang, mataas na yung blood sugar kasi positive 3. Mataas, pinakamataas na sa ihi, sa urinalysis. Kaya yon, na-admit ako for 9 days. Pagdating sa bisyo, wala naman. Kaya lang, talagang malakas ako sa soft drinks. Yung paborito ng diabetes. Ayun, kasi nga nung una, hindi ko matanggap talaga na pa ako diabetic ako. Kaya, ayun, yung lifestyle ko, ganun. Inom ng soft drinks, malakas akong kumain ng kanin. Mahirap kasi unang-una, binago yung lifestyle mo. Pangalawa, yung mga bagay na gusto mo lang kainin, bawal na. Kung meron mang gusto mong kainin, limitado. Hindi na gaya ng dati. Tapos yung gawain mong dating medyo naiba na rin kasi hindi ka naman nakaganong kalakasan kasi dahil nga sa mataas na blood sugar. Nakakaramdam ako ng konting kirot sa aking testis. Ngayon, inignore ko siya kasi hindi ko naman hindi ko naman alam na malalala siya. Kinabukasan, lalong kumikirot. Hanggang sa isang araw na ako may sa ospital, nung kinapa ko siya, yung testis ko nga, ayun nga, gaya yung sinabi ko, namaga po siya. Yung kanang bahagi. Ayun nga po, inirecommend niya sa akin na ipa-ultrasound ko para malaman niya kung anong naging dahilan. Kaya yun naman ang naging resulta, infection daw. Kasi may nakalagay din na word na small cyst. Yung pamabaga niya po naman, parang dinoble niya yung laki sa normal na size po niya. Hindi ko masasabi kung gaano kasi yung kirot niya kakaiba talaga eh. Yung tipong kahit bababa lang ako sa kama, pag apak ng isang pa ako, parang lahat ng kirot talagang parang yung bigat ng kirot niya lalong tumitindi. So laging ganun ang ginagawa ko. Lagi kong tinitiis yung kirot. Yung kasing King Herbal naman, matagal ko na rin siyang nakikita sa YouTube pero gaya ng sinabi ko, wala lang sa akin, in-ignore ko lang hanggang sa dumating nga si Mother. Nasabi niya sa akin yung kwento niya rin, paano siya pinagaling ng King Herbal. Kumbaga, na-inspire din ako na gusto ko rin gumaling. So, sabi ko naman sa isip ko kasi, wala namang mawawala kung susubukan ko. Si Ludovico Mondala ay na-confine sa hospital. Yung una kong nakita, talagang nanghihina siya. Masamang-masama ang pakiramdam. Kaya hindi ako nag-atubili na mag-alok na mag-try na uminom ng King Herbal. Isinisir ko kasi ang nangyari sa buhay ko. Kahit sinong tao, gusto kong maranasan din nila ang naranasan ko na guminhawa ang katawan ko. So nung uminom ako, yung nakaubos ako ng isang bottle, medyo maganda rin naging resulta. Kaya sinabi ko, medyo bumaba yung blood sugar ko hanggang sa naging normal. Pero tapos yun sa, sa testis ko, kahit pa paano, naiibsan yung kirot. Sa ngayon, hindi naman pa totally, kundi lumit na siya ng konti. Kumbaga, nandun pa, hindi pa ganun ka-normal yung size niya. Pero, yung nararamdaman ko, wala na yung kirot. Unti-unti na siyang parang bumabalik.
Kung dati at saka ngayon, malaki yung pagkakaiba kasi gaya ng sinabi ko, hindi ko sa pinagmamayabang, talagang malaki yung pinagbago sa akin ng Kings. Nandiyan na kaya ko nang magbuhat ng madyo, kasi nung hindi pa ako nagki-Kings, pag nagbuhat lang ako ng 2 balde papunta dun sa babuyan namin, hinihingal na ako eh. Ngayon kahit papano, pag natapos ko lahat, hindi na ako hinihingal. Kumbaga, kondisyon yung katawan kong magbuhat, yung maggalaw, hanggang sa pinagpapawisan ako, maganda yung pakiramdam ko. Malakas na siya. Malakas na talaga. Pati lakad niya, dahil nung nakita ko siya, halos hindi makatayo. Ay, talagang masayang-masaya ako, maluwag sa kalooban ko. Dahil na-share ko ang nangyari sa buhay ko nga, para maranasan din nila ang naranasan ko. At sana sa mga tao na may sakit, lalo na yung maluluba, huwag silang manghinayang sa pambili para malunasan din ang kanilang sakit. Malaki ang papasalamat ko sa produktong ito kasi nga malaki ang naitulot sa akin, lalo na sa pangangatawan ko. Kung pwede lang pagsigawan sa mundo na gamitin yan, talagang gagawin ko kasi nga maganda talaga naging resulta sa akin eh. Aling Linda, kailan ho kayo na-stroke? Nung April 12, 2008. 2018. Ano nangyari sa inyo? Anong nangyari nung ma-stroke kayo? Na paralyze ako dito. Kalahating katawan? Kalahating katawan, hindi ako nakasapagsalita. Na yung bibig ko, hindi na ako makasulat ng kanan, tapos yung kanang paa ko hindi na makalakad. So, sa right side kayo na-stroke. Okay. Ano ho nangyari nung mga sa inyo ho? Naka-recover ba kayo? Wala. Hindi ka naka-recover? Wala. Hanggang sa marami talaga akong naramdamanan. So, kailan ho kayo naggamit ng King's Herbal? Nung kinuha ako ng anak ko dito sa Cebu, dinala niya ako dito dahil walang magkasikaso sa akin sa Bicol. Dinala ko dito. Pagkaraan ng mga 2 linggo, nakita ng anak ko sa TV yung King's Herbal. At that time, tumawag yung anak ko. Di nakipag-negotiate siguro, yun na nagpadala ang King's Herbal. Simula nung gumamit ho kayo ng King's Herbal, ano ho yung estado ng stroke ninyo? Ano pa rin, nakaka-recover na kayo? Nung gumamit pa ako ng King's Herbal, within 1 week, yung paglakad ko, paglakad ko naramdaman ko na, na nakamugon ako. Pangalawa yung pagtayo ko. Dahil ako pag nakatayo at saka lumakad, para akong mapapasubsob. Tutumba? Tutumba. Walang balance? Walang balance. Ito may mga sugat ako. Okay. Nakita ko nga. Oh, may sugat ako dyan. Oh. Ngayon, last week ng September, dito ko naramdaman lahat na yung namamaga, medyo umaano na siya. Babawasan? Nababawasan. Gagalaw niya na noon? Nagagalaw ko na. Ilang linggo na kayo umiinom ng King's Herbal noon? Mahigit ng 3 linggo na. Alright, 3 weeks. Walis na ako. Pinapagalitan nga ako sa bahay ng manugang ko, ng kapatid ko. Bakit daw pinapaghugas ako? Gusto kong igalaw ito. So ngayon, nagagalaw? Pati nga? Nagagalaw ko na. Kinukurot ko nga sarili ko. Nararamdaman ko na. Nung una? Wala. Panayang inom niyo ng King's Herbal noon, mga ilang linggo na kayo umiinom? Ay, mahigit ng
4 6 months, weeks 6 weeks, na. 6 weeks. Okay, 6 weeks na. Sa 6 weeks yung pag-inom, nakita niyo na yung may ano na kayo, naramdaman niyo na. resulta na maganda. Ano na? Tsaka pati diabetes ko, maganda. Yung blood sugar mo. Blood sugar ko. Gaano ho kayo dalas nagiinom ng King's Herbal sa umaga? 30 ml yung isang dalawang 30 ml. Dalawa yung maliit na tasa. Dalawa noon, 3 times a day. Anong sasabihin niyo doon sa may mga edad na kapareho niyo na nakakaranas ng naranasan niyo sa nakita ninyo yung bisa nangyari sa inyo? Ito yung sinasabi mo, naramdaman mong kakaibang lunas sa King's Herbal. Anong sasabihin niyo? Sabi ko doon sa amiga ko, 2 amiga ko na pensyonada. So, ano ba ang nangyari sa iyo, Linda? Parang malakas ka ngayon. Sabi ko dahil sa King's Herbal. Okay. Subukan nyo at makikita ninyo ang pagkakaiba ng gamot na gamot kayong palaging bumibili kayo ng maintenance ninyo, wala namang resulta. Diyan, 1,000, 1 buwan lang. Sabi ko, subukan ninyo. Ang buhay, minsan ay masaya, minsan puro luha. At ang katamisan ay may dulot na kasawian. Huwag susuko at lumaban sa Rey Herrera po. Tandaan, King's Herbal, biyaya ng kalikasan.